7 taon na ang lumipas mula nang umalis siya ng Maynila. Noon, iniwan niyang lungsod na puno ng masasakit na alaala. Natakot siya sa lahat, sa kahihiyan, sa panghusga ng tao at sa galit ng kanyang tatay. Pinalaki siyang halos hindi makabasag pinggan. Pero nakuha lang ng isang estranghero sa bar ang kanyang pagkababaing ilang taon niyang pinakainingatan. At higit sa lahat, nabuntis siya ng hindi matukoy kung sino ang ama. Kaya naman hindi malinaw sa kanya kung bakit ba ngayon pa niya naalala ang mga eksenang iyon between her and that guy. Bad dream? Walang ano-anong pagtatanong ni Nikki. Nikki, napaginipan ko na naman siya. Ewan ko ba? Dahil babalik ako ng Maynila kaya bumabalik ang lahat? Paulit-ulit eh. Pwede. O pwedeng hindi mo talaga kayang lumimot at napangiti pa ang kaibigan. Magaling ba? At nanlaki ang mata ni Elizabeth sa narinig. Nikki! What? Just asking. 7 years na kasi pero tuliro ka pa rin. Anyway, mukhang magaling naman talaga siya. 1 shot 3 babies ba naman eh. Sabay ngiti pa nito ng nakakaloko. Takot na takot ka sa Manila kasi may nakaraan ka rito. Pero dito ka pa rin dinadala ng mga tadhana mo. Huwag mo nang iwasan. Ang mahalaga, mas madudugtungan pa natin ang buhay ni Nicole dito sa Maynila. Dapat nga hanapin mo na yung nakabuntis sa'yo para naman may katuwang ka sa pagpapagamot ng anak mo. Nauubos na yung minana mo sa magulang mo. Konti na lang simot ka na. Paliwanag pa ng kaibigan. So, dapat pala, hanapin ko si Mokong tapos sabihin ko sa kanya. Hoy, ako pala ang nakachok-tsakan Chinese mo 7 years ago. Panagutan mo ang anak ko. Ganyan nga. At sinabayan pa ng pagtawa ng kanyang kaibigan. Alam mo Elizabeth, napapraning ka lang. Imposibleng magkita kayo ulit ng lalaking yun dito. Manila to. Hindi ito sinihan na kapag bumukas ang ilaw, magkikita na ang lahat ng tao. At kung magkita man kayo, makikilala ka pa niya. Hello, one night stand lang yun. What do you expect? Alam mo naman na hindi ako babalik dito kung di lang kailangan ni Nicole ng mas magandang gamutan. Gusto ko nang kalimutan ng Manila. Ito kasi ang unang beses na babalik siya ng syudad para sa medication ng isa sa mga triplets niyang si Nicole. Hindi na kinakaya ng maliit na hospital sa probinsya ang medication ng anak niya. Kaya naman kinailangan na itong ilipat sa iba. Napapikit siya nang maalala ang usapan nila ng doktor noong isang araw. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka anak. Anya sa isip bago muling sinilip ang labas. Malapit na sila sa Maynila at hindi niya alam kung bakit ba siya mas lalong kinakabahan. Madaling araw na nang makarating sila sa apartment. Pagpasok pa lang niya, halos mabitiwan niya ang mga huling dalang gamit sa pagod. Agad naman na tumungo si Nikki sa kusina at naupo lang sa lumang sofa. Habang hawak-hawak ang isang iced coffee. May cold coffee sa ref. Dinamihan ko ng stock dahil alam kong tubig mo yun. Pabiro pang sabi ng kaibigan. At para naman sa mga babies namin, meron tayong orange juice at yogurt drink. Para sa inyo pero bukas na yun ha. Ninang, si Nicole iniwan natin sa hospital. Gagaling pa ba siya? Tanong ng isa sa mga kambal. Oo naman, strong ang kapatid mo. Katulad ni Ninang at Mami mo. For sure, waiting lang siya sa tamang timing to wake up. Pagpapakalma niya sa 2 bata sabay ngiti. Doon muna kayo sa kabilang kwarto. May biniling laruan si Ninang sa inyo doon. At dali-daling sumunod ang mga bata. So, ready na ba kayo sa new life natin dito? Tanong ni Nikki kay Elizabeth. Humugot si Elizabeth ng malalim na hininga bago sumandal sa pinto. Pakiramdam niya'y biglang naging masikip ang kanilang apartment. Ewan ko ba? Pero kahit hindi naman ako ready, kailangan kong i-ready ang sarili. Sambit niya. Pilit pinapanatili ang boses na matatag kahit kumikirot ang kanyang dibdib. Lumapit si Nikki. Hinawakan siya sa balikat. Alam ko, huwag kang mag-alala. Hindi ka naman nag-iisa. Andito lang ako, remember? Umiling siya. Pinipigilan ng pagluha. Lahat naman mahirap, Nikki. 5 taon na siyang koma. Bawat araw, iniisip ko kung kaya ko pa. Ngayon kailangan ko na namang mag-adjust. Maghanap ulit ng trabaho rito. At 2 pang makukulit na bata. Bahagya siyang natawa.
Pero para kay Nicole, gagawin ko. Tinitigan siya ng kaibigan bago ito bumuntong hininga. Sinimulan niya ang araw sa pagluluto ng breakfast habang nag-i-scroll sa news report. Nasa business news siya nang mapahinto siya at mapansin niya ang isang litrato na nakapagpalaki ng kanyang mga mata. Litrato iyon ng lalaki. Gwapo, matangkad, moreno at higit sa lahat, matipuno ang pangangatawan. Lalaking kahit magunaw yata ang mundo, hinding-hindi niya malilimutan ng itsura. Kenneth Chua. Yun ang nakalagay sa news. Ayon dito, ay ito daw ang pinakabatang business tycoon sa Pilipinas na naglakas loob na magtayo ng kumpanya sa ibang bansa. Kasama ang mga kilalang brand at investors. Nanginginig ang kamay niyang mabilis na binaklik ang news. Naalala niya ang panaginip niya kagabi. Ang halik at tiyakap na pinagsaluhan nila 7 years ago. Wala pa ring nagbago sa binata. Malakas ang dating nito. Kahit sa isang piraso ng larawan online, makikita ang karisma nito. Ngunit isa lang ang malinaw sa lahat. Nasa ibang bansa ang lalaki at doon maluwag siyang nakahinga. Hoy, okay ka lang dyan? Ang tagal mong kumilos. Nagulat siya nang marinig ang boses ni Nikki mula sa sala. Mabilis siyang bumalik sa ginagawa at nagpilit ng ngiti. Ayos lang, nag-iisip lang ako kung anong mga isasagot ko sa interview ko. Mabilis siyang pumara ng jeep para pumunta sa ina-applyan niya. Isang nutritionist para sa isang sikat at mataas ang standard na food brand. Hawak niyang brown envelope na naglalaman ng resume, TOR at mga certificate na ilang taon niyang pinaghirapan. Confident siya sa skills na meron siya. Pero kahit gaano siya kasanay sa pakikipag-usap o pagharap sa tao, hindi niya maiwasan ang kabahan. Habang naglalakad siya patungo sa kumpanya, ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Final interview niya na ngayon matapos ang makailang online interview sa HR at examination. Pagpasok niya sa loob, halos mapasinghap siya sa ganda ng paligid. Salamin, marble at mataas na pillars. Isang lugar na hindi niya akalaing papasukin niya para maghanap buhay. Pumasok siya sa conference room para harapin at batiin ang mga interviewer. Dala-dala niya ang pilit ng ngiti. Pero bago siya makalapit, napatitig siya sa lalaking nasa gitna. Ang tanging naka-three-piece suit na may kakaibang presensya ay parang bumabasag ng hangin sa paligid. At doon, tumigil ang mundo niya. Parang naglaho ang ingay ng aircon, ang kaluskus ng papel, ang mga ilaw na puting-puti. Nanigas ang kanyang tuhod, kumirot ang sikmura. Dahil ang lalaking yun, Kenneth, yun ang ama ng mga anak niya. Namuti ang mukha niya. Saglit siyang nawala ng lakas. Cancel the other interviews. Ako nang kakausap sa kanya. Naging mabilis ang pangyayari. Isa-isang nag-alisa ng mga interviewee at naiwan silang dalawa ng lalaki. Nanatili itong nakatingin sa kanya na para bang nakakita ito ng multo. Halos hindi niya na marinig ang paligid, ang mga ilaw, ang tunog ng aircon, ang mga papel sa mesa. Tanging ang mukha nito at ang mga matang dati niyang iniwasan at ngayon ay nakatutok sa kanya. Good morning. Ang boses nito, mababa't malinaw. Tila dumampi sa kanyang tenga. Hindi niya alam kung ang kababaang dahilan o ang alaala ng nakaraan na biglang bumabalik. Nahigit niya ang sariling hininga. Hindi niya mapigil ang panginginig ng mga kamay. Ang lalaking nananatiling nakatitig sa kanya na para bang hinihintay nito ang kanyang reaksyon. Elizabeth. Bulong nito at halos parang pagbulong sa hangin ng kanyang pangalan. Sa puntong yon, alam niya na hindi lang ito simpleng interview. Ito isang pagbabalik ng nakaraan, isang harapang hindi niya inasahan at isang sitwasyong maaaring magbago ng lahat. So, why do you apply here? Gusto mo ba akong makita ulit? Ngumisi ito. Akmang sasagot na siya nang muli itong magsalita. Bakit ka umalis ng araw na yun? Parang nanikip ang kanyang dibdib. Napakagat siya sa labi at agad na umiwas ng tingin. Kahit ramdam niyang nakasunod ang mga mata nito sa bawat paghinga niya, hindi niya alam kung paano sasagutin ng lalaki. Sir, I'm so sorry. Ngayon ko lang po kayo nakita. Papasensya na po. At narinig na lang niya ang mahina nitong pagtawa. Hindi yung pangaasar, kundi yung mahina.
Parang hindi makapaniwalang nagkita pa silang muli. Ganun ka pa rin. Maganda, sexy at kaakit-akit. Sir, ngayon ko lang po kayo nakita. Oh please, stop denying. I know you from the start. Kahit tibok ng puso mo, alam ko, ramdam ko. Kaya please, stop denying. Kasi kahit magbago ka pa ng mukha mo, pangalan, makikilala kita. May halong pangungusap na hindi niya alam kung galit ba o pananabik. Bakit ka umalis noon, Elizabeth? I told you to stay. Pero parang diring-diri ka. Matapos mong pagsawaan ng gabi na kasama mo ako. Muling tanong ng lalaki. Napakagatlabi siya. Pilit iniiwas ang tingin pero naramdaman niyang mas lalo pang humigpit ang hawak nito na para bang ayaw siyang paalisin. Sir, hindi na po siguro ako para sa interview na to. Humanap na lang po kayo ng ibang aplikante. Sumagot ka muna. Malamig ngunit nanginginig ang boses nito. Napapikit si Elizabeth. Pilit pinipigilan ng sarili. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sagutin yun o iiyak na lang siya. Hindi ko ginustong saktan ka. Garalgal ang kanyang boses. Nanginginig ang mga kamay. Pero hindi mo kayang ano. Putol ng lalaki. Bahagyang tumango. Sinusubukang hulihin ang tingin niya. Tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Natakot ako. Sa wakas ay nagsalita siya. Natakot sa ano, Elizabeth? Hindi niya alam kung paano niya naalisan ng oras na nasa loob lang sila ng kwarto ni Kenneth na dalawa. Basta nagawa niya. At naramdaman ni Elizabeth ang bigat sa dibdib nung hapon na iyon habang nakatitig sa email na nasa harapan niya. Congratulations, Miss Reynaldo. We are pleased to offer you the position. Alam niyang wala nang atrasan kapag siya'y pumayag, kapag tinanggap niya ang posisyon. Pero kailangan niya ng trabaho at kailangan niya ng pang-hospital para sa anak niyang comatose. What? Siya? Habang hawak-hawak ni Nikki ang phone ni Elizabeth at titig na titig sa larawang naroroon. Oo, ang gwapo naman pala, kaya pala hindi makalimutan. Nikki, hindi ka nakakatulong. Irap ni Elizabeth sa kaibigan. O anong tulong ba gusto mo? Lukarit ka? Kung mukha palang patay na patay sa'yo ang lalaki at hinahabol-habol ka first date pa lang, bakit mo tinakbuhan? Kung ako sa'yo, hinalikan ko na yan para magkabalikan. Tapos boom, may pambayad ka na ng hospital. Ang simple ng problema mo. Natakot nga kasi ako. Nananakit si tatay, di ba? Pwes, deads na siya. Pwede nang ituloy ang naudlot na love story. Kung ako sa'yo, aminin mo na sa kanya na yung one night nyo na mulaklak ng triplets. Napatango na lang siya sa narinig. Kahit anong pilit niyang maging kalmado, paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang email at ang katotohanang magsisimula na siya sa trabaho sa kumpanyang pagmamay-ari ni Kenneth. Ilang linggo pa ang lumipas. Pagdating ni Elizabeth sa opisina, bahagya siyang napatigil sa harap ng glass door. Kahit anong pilit niyang pakalmahin ang sarili, hindi pa rin mawala ang kaba niya. Huminga siya ng malalim at sinipat ang sarili sa refleksyon ng salamin. Maayos ang make-up, hindi na maputla, hindi na mukhang kandilang paubos. Straight ang buhok, makintab, malinis. May kaunting blush, sakto lang na pang professional. Hindi niya alam kung ginagawa niya ito para sa sarili o para sa lalaking ayaw niyang aminin na may epekto pa rin sa kanya. Pag upo niya sa desk, agad siyang nagbukas ng emails. Inayos ang files, inisa-isa ang orientation materials. Unti-unti, pinauhupa ang kaba na magkamali. Kaya ko naman pala, hindi pala ganoon kabigat. Bulong niya sa sarili. Hanggang bumukas ang glass door sa dulo ng hallway at lumabas ang isang lalaki nakakapukaw ng atensyon ng lahat. Malayo pa lang ay umaalingasaw ng pabango niya. Si Kenneth, may kasunod na 2 managers, hawak ang tablet. Seryoso ang mga muka. Ang presensya ng boss ay sapat na para tumahimik ang buong floor. Sir, good morning. Sabay-sabay na bati ng staff. Quick inspection lang. Malamig niyang sagot habang inililibot ang paningin. At saka nagtagpo ang mga mata nila. Naniga si Elizabeth sa pagkakaupo. Parang may humigpit sa kanyang dibdib. Si Kenneth, bahagyang napatigil. 1 segundo lang, pero ramdam niya.
Agad din itong bumalik sa malamig na ekspresyon. Naglakad ito palapit. Bawat hakbang niya ay parang kabog ng puso ni Elizabeth. Huminto ito sa tapat ng desk niya. Miss Reynaldo, malamig ang boses, profesional pero matalim. Pakicheck ulit ang report na to. Iniabot nito ang iPad. Tumayo siya tagad lumapit. Yes po sir, ano pong... Hindi pa siya tapos nang itaas ni Kenneth ang iPad, sapat para makita ng iba. This, mariinit kong sabi, is not world-class work. Parang may dumaan na kuryente sa katawan ni Elizabeth. Sir, pinilit niyang panatilihing maayos ang boses. Sinunod ko po yung template na... Template? Putol ni Kenneth, napakunot ang noo. Kung template lang ang kaya mong sundan, hindi kita kinuha para dito. May ilang staff ang napatingin, may ilan na nagkunwaring abala. Napayuko si Elizabeth saglit, pero sandali lang. Pag-angat niya ng tingin, ay may kakaiba na sa mga mata niya. Sir, mas matatag ang boses niya ngayon. Kung may mali po, handa kong itama. Pero hindi po fair na husgahan ang buong trabaho base sa isang page. Isa pa, nutritionist ako. Hindi ako clerk pero nandito ako sa opisina. Hawak ang mga printed papers and reports. Halatang hindi inaasahan ni Kenneth ang sagot. Fair? Bahagya itong napangisi pero hindi iyon ngiti. Sa mundong ginagalawan natin, Miss Reynaldo, walang fair. May pasado at may bagsak. Nag-init ang dibdib ni Elizabeth. Kung ganun po, sagot niya, diretso ang tingin. Then sabihin niyo po ng malinaw kung alin ang bagsak. Kung mali pala, turuan niyo ko't hindi ipahiya. Hindi yung idinadaan niyo ko sa ganitong paraan. At kung ano, Miss Elizabeth? Mabilis ang tibok ng kanyang puso, pero sa kabila noon, may kung anong kakaibang init sa kanilang pagitan. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila, at sa gitna ng galit ni Kenneth, may bakas ng pagpipigil. Follow me. Malamig nitong utos. Sir, conference room now. Pagpasok nila sa conference room, isinara ni Kenneth ang pinto ng may diin. Umalingaw-ngaw ang tunog sa loob ng silid. Sit down. Gusto mo maging nutritionist dito sa company, di ba? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elizabeth. Po, napabulong siya tsaka napayuko. Ramdam niya ang init sa pisngi. Sorry po, sir. Nabigla lang po ako kanina. Huminga siya ng malalim tsaka nagsalita ng diretso. Walang arte. Kung wala pong available na position, okay lang po. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Hindi po problema sa akin kung anong ibibigay ninyo. Sandali siyang tumigil, tsaka idinugtong, mas mahina na ang boses. Pero kung papalarin, gusto ko po sana sa nutrition. Doon po ako may alam. Tahimik si Kenneth, pinagmasdan niya ang babaeng nasa harap niya. Hindi nagmamakaawa, hindi nagpapanggap at hindi sumusuko. Isang hakbang palapit siya. Simula bukas. Malamig pero malinaw niyang sabi. Nutritionist ka na. Napatingala si Elizabeth. Gulat na gulat ito. Po, may private nutritionist. Dagdag niya. Diretso ang tingin sa mga mata niya. Hindi ka lilipat ng company. Lilipat ka ng posisyon at mas malapit ka sa akin. Nanigas si Elizabeth. Sir, at ayokong inuulit ang sarili ko. Nagkatinginan sila. Sandaling walang nagsalita. Lumapit sa pinakamalapit na staff, si Marge. Marge, may tawag ako sa hospital. Kailangan kong umalis. Yung anak ko, may response na raw siya. Please, kahit isang oras lang. Nagulat si Marge pero hindi nagdalawang isip. Go Liz, sige, ako nang bahalang maglag. Sabihin ko sa team lead. Bilisan mo lang nga, alam mo na. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha sa sobrang pasasalamat. Thank you, salamat talaga. Habang kumukuha siya ng bag niya at jacket, naririnig niyang bulungan ng ibang katrabaho. Pero ngayon wala na siyang pakailam, wala nang makakapigil sa kanya. Habang tumatakbo siya palabas ng opisina, hindi niya napansin ang lalaking dumating sa kabilang dulo ng hallway. Nakita siya nito na nagmamadaling lumabas. May luha sa mata at may hawak na cellphone. Si Kenneth. Napakunot ang noo ni Kenneth sa nakita. May kung anong kirot sa dibdib niya na hindi niya maintindihan. Elizabeth,
Mahina niyang tawag pero hindi siya nilingon ng babae. Nang makita ni Elizabeth ang doktor sa labas ng ICU, Miss Reynaldo, magandang balita po. Nagkaroon na ng reflex response si Nicole. Sumunod siya sa light stimuli at nag-open eye response. Kahit ilang segundo lang, this is a very good sign. Hindi na nakapagsalita si Elizabeth. Hindi niya napigilan. Parang kusang bumagsak ang luha mula sa mga mata niya habang hawak ang papel na may chart ng anak niya. Dok, talagang gumising siya? Basag ang boses niya. Tumango ang doktor. Mahinahon itong nakatingin sa kanya. Hindi pa full awakening, pero malaking improvement ito. Maraming salamat po, Dok. Salamat. Hindi niyo po alam kung gaano kahalaga to para sa akin. Pagpasok niya sa loob, doon niya tuluyang na-feel ang tibok ng puso niya. Malakas malaya at puno ng pag-asa. Umupo siya sa tabi ni Nicole. Marahan niyang hinawakan ng malamig pero buhay na kamay ng kanyang anak. Noong kinabukasan, naisipan niyang dalhin ang mga anak sa mall dahil day off niya. Nag-ikot-ikot sila sa palaruan at habang tumatawa ang mga bata sa simpleng sayang dulot ng mga makukulay na rides, dama ni Elizabeth ang matagal nang hindi niya nararamdamang gaan ng dibdib. Hinihiling na sana ay mas maging maayos na ang lahat. Noong makaramdam siya ng tawag ng kalikasan, tinawag niya ang dalawa para siya'y samahan. Sinabihan niya itong maghintay sa labas ng restroom habang mabilis siyang pumasok sa loob. Dito lang kayo ha, hawakan niyo ang kamay ng isa't isa. Wag na wag kayong sasama kahit kanino. Bilin niya bago niya isinara ang pinto. Habang nakaisip ang kambal na lumabas unti-unti sa loob ng CR at nagtakbuhan palabas ng CR. Nang makalayo-layo ang mga ito, nagtatawanan pa habang tumatakbo. Oops! Look what you have done! Malakas ang boses nito na nagpatakot sa dalawang kambal. Natapunan ako ng kape dahil sa kakulitan ninyo. Sorry, sagot naman ni Nikolay. Sorry? May magagawa bang sorry ninyo? Madumi na ako ngayon at may meeting pa ako mamaya. Nagsorry na nga po, pero ayaw niyong tanggapin. Ang bad mo. Sagot pa ni Nikolay. At sumasagot ka pa. Sabay hawak ni Kenneth sa kamay ng bata. Bring me to your mom now. I want to see and talk to her. Bitiwan mo ko. Sigaw ng bata at kinagat ang kamay niya. Habang ang isang kakambal naman tumakbo pabalik sa ina. Aray, loko kang bata ka. At tuluyan nang napatingin si Kenneth sa nakahawing mahabang buhok ng bagsak ng bata. At doon ay natulala siya. Hindi po pwedeng magkamali si Kenneth. Pamilyar ang mukha ng batang yun. Ganun na ganun ang mukha ko ng bata ko. Paano nangyari yun? Tanong niya sa sarili. Hinawi ng bata ang kanyang buhok. Nakipagtitigan sa kanya, sabay dilat tumakbo ng mabilis. Mommy! Mabilis siyang napatayo. Halos hindi niya naitama ang pagsara ng pantalon. Kinabahan siya. Yung uri ng kaba na parang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang batok. Agad niyang binuksan ang pinto. Paglabas niya, nakita niyang dalawa na magkahawak kamay. Nanginginig at umiiyak si Nicholas habang nakakunot noon naman si Nikolay. Walang tao sa paligid, maliban sa isang babaeng naglalakad palayo. Anong nangyari? Halos pasigaw niyang tanong habang lumuluhod sa harap nila. Mommy, may lalaki pong lumapit kanina. Hikbi ni Nicholas. Tinatanong po kami kung nasaan ka. Hindi po namin siya kilala. Sabi niya, kailangan ka raw niyang kausapin. Dagdag ni Nikolay. Parang huminto ang mundo niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ng mga anak niya. Pinipigilan ng sariling manginig, pati na ang mga kamay. Anong itsura niya? Mahina niyang tanong. Nanginginig ang kanyang boses. Nagkatingin na ng dalawa bago sumagot si Nicholas. Matangkad na nakasuot tapos medyo moreno pero may pagkasingkit. Gwapo mami, parang ako. Oo pero masungit. Kinagat ko nga yung kamay niya eh. Sagot naman ni Nikolay. Saglit siyang natigilan. Kenneth? Napatingala siya. Pilit pinapakalma ang sarili habang gumuguhit ang kaba sa loob niya. Nananalangin na sana hindi si Kenneth ang nakita ng mga bata. Hindi pa siya handang magsalita para dito. Okay, tapos na tayo dito. Mahina, ngunit mariin niyang sabi habang inaakay ang kambal.
Uuwi na tayo. Binilisan niya ang paglalakad palabas ng mall, kaliwat kanan ng tingin sa paligid. Pero bago pa sila makalayo, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Kenneth. We need to talk. Para siyang binuhusan ng yelo. Kinabukasan, hindi na siya nagtaka nang ipatawag siya ng lalaki. Pagpasok pa lang niya sa opisina, naroon na ito nakaupo. Nakakunot ang noon na para bang may matimbang na desisyong kailangang sabihin. Tumikhim ito bago nagsalita. Ilan ang anak mo? Kaswal na tanong pa ng lalaki. Isa lang. Mabilis niyang pagsagot. Babae. Dugtong pa niya. Gusto niya sanang amining 3. Ngunit paano niya aaminin kung kanina pa siya pahimas-himas sa kamay nitong kinagat ni Nikolay? Kinagat ng batang makulit. Nang mapansin niyang nakatingin siya dito, cute sana pero mukhang pinapabayaan ng ina. Kumulo ang dugo niya sa narinig pero ayaw niyang ipahalata dito. Hindi naman siguro. Mahinahon niyang pagsabi. Anyways, aalis ako para sa isang project visit at gusto kong samahan mo ko. Ako po? Bakit ako? Health conscious ako at private nutritionist kita, di ba? I want to live longer at kailangan pa ako ng magiging pamilya ko. Isa pa, may incentives kapag may kasama akong staff. Sagot ng lalaki, sabay tingin ng matagal sa kanya. Parang binabasa ang nasa utak niya. Kailangan mo yon, hindi ba? Para sa pagpapagamot ng anak mo. Nasaan ba ang tatay? At ilang taon na? Parang may dumaan na malamig na hangin. Sandali siyang natigilan. Pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso. Alam niya kung anong ibig nitong sabihin. Huminga siya ng malalim. Pinilit maging matatag ang tinig upang hindi siya magkamali bago nagsalita. Matagal na siyang wala. Sagot niya sabay iwas ng tingin. Hindi niya alam kung bakit niya iyon nasabi. Pagkakataon niya na sanang umamin. Tahimik lang ang lalaki. Tila may sinusuri sa mukha niya. Napakagat siya ng labi. Sinusubukang panatilihin ang maskara ng pagiging kalmado. May aayusin pa po ako, sir. Nag-init ang kanyang batok. Hindi niya alam kung nahalata ba nito ang panginginig ng kanyang boses o ang bahagya niyang pag-iwas. Agad siyang tumalikod. Pilit binilisan ng lakad. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Marahil dahil natatakot siyang kung ano pa ang pwedeng sabihin ng lalaki kapag tumagal pa siya sa loob. Sa bawat hakbang niya palayo, ramdam niya ang bigat ng kasinungalingang daladala. At ang mas masakit, ramdam niyang hindi iyon ang huling beses na pagtatanungan siya ng lalaki tungkol sa mga bata at baka sa susunod, hindi niya na kayang magsinungaling dito. Kamusta na? Tanong nito isang hapon. Kaswal ang tono pero matalim ang tingin. I can't believe you take care of a kid on your own. Ayos lang, okay lang kami. Nasarapan ba sila sa pagkain? Sila? Ang alam ko, may sakit ang anak mo. Kaya hindi niya makakain lahat ng pagkain na pinapadala ko sa'yo. Pero malamang nasasarapan ng mga kasamahan mo sa bahay. Tama ba? Yes. Masarap daw. Pero hindi tumigil si Kenneth. Umiling ito. Parang may sariling opinyon na matagal nang nais sabihin. Alam mo, panimula nito habang nakasandal sa mesa at nakatitig sa kanya. Yung lalaking nang iwan sa'yo, walang kwenta yun. Siya'y natigilan. Hindi niya alam kung anong dapat na isasagot niya. Kung dapat bang magalit o tanggapin na lamang. Pero tuloy-tuloy si Kenneth. Kung tao siyang may konsensya, hindi kanya hayaang mag-isa. Hindi niya papabayaan yung bata. Lalo pa ngayong nasa hospital. Anong klaseng ama yun? Bahagya itong natawa pero mapait. Siguro karma na rin. Karma mo dahil sa ginawa mo sa akin. Napalunok siya. Hindi dahil galit siya, kundi dahil natameme siya sa sakit ng salitang karma. Alam niyang galit ito sa pag-iwan niya rito, pero hindi niya maiwasang masaktan sa sinabi nito sa kanya. Kung alam lang nitong ang lalaking tinatawag nitong walang kwenta, ay ang sarili nito. Paakyat na siya sa hagdan ng eroplano nang biglang may marinig siyang mahihinang yabag sa likuran niya. Napalingon siya at doon siya napahinto. Tuluyang napako sa kinatatayuan niya. May isang babaeng papalapit kay Kenneth. Maganda ito. Hindi lang basta maganda. Nakakasilaw. Matangkad, makinis. Maayos ang buhok.
Suot ang body-hugging na dress na lalong nagpalitaw ng kurba nito. Ang tipo ng babaeng hindi mo pwedeng hindi mapansin. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit siya na-estatwa sa pagkakataka, kundi ang kasunod na nangyari. Huminto ang babae sa harap ni Kenneth, ngumiti at walang kahirap-hirap na ibinalot ang mga braso sa leeg nito hanggang sa unti-unti nitong hinalikan ng lalaki. Hindi basta smack, isang torrid kiss. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya namalayang napahawak siya sa railing ng hagdan. Pilit pinipigilan ang matinding pagkailang. Hindi niya kailanman inisip na may girlfriend pala si Kenneth. At mas masakit pa, parang wala itong pakailam kung sino ang nakatingin. Kasama na siya roon. Bumitaw ang babae mula sa halik, tsaka ngumiti kay Kenneth habang hinahaplos pa ang braso nito. Napabuntong hininga si Elizabeth habang naglalakad papunta sa hotel room niya. Umaalo ng kanyang sikmura, hindi dahil sa biyahe kundi dahil sa nakita niya sa unahan kanina. Si Kenneth at ang babae nito, parang may mga langgam sa paligid sa sobrang tamis. Bawat tawa, bawat yakap, bawat sulyap nila sa isa't isa ay tila kinakain ng natitirang lakas at ang pride niya. At ang babae, Diyos ko, para itong linta na ayaw ko mawala. Nakaangkla ang braso sa baywang ni Kenneth. Halos nakadikit ang buong katawan. At paminsan-minsan ay kusang humahalik sa pisngi ng lalaki na para bang ipinapaalala sa mundo kung sino ang may karapatan dito. Paano nila nasisikmura yun? Napahinto si Elizabeth. Sandaling humigpit ang hawak niya sa strap ng bag niya. Hindi niya alam kung ano ang mas masama, ang ginagawa ng mga ito o ang katotohanan na naiirita siya. Bakit ba siya naiirita? Pagdating nila sa hotel room ng dalawa, parang doon lang biglang nagising si Kenneth mula sa pagiging abala sa magandang babaeng kasakasama. Huminto ito sa tapat ng pinto, tsaka lumingon sa kanya na para bang ngayon lang naalala na kasama nga pala siya. By the way, sabi nito, malamig at walang emosyon. Si Melanie, girlfriend ko. Ngumiti naman sa kanyang sexing babae. Magaan ang aura nito. Hi, ikaw si Elizabeth, right? Narinig kita minsan kay Ken. Nice to meet you. Maganda ang ngiti nito. Hindi pilit, hindi mapangmata. Nasa hallway na siya. Hawak ang dibdib. At sa hindi inaasahan ay narinig niya ang boses ng lalaki. Elizabeth? Nilingon niya ito at halos manlaki ang mata niya nang makita si Aaron. Isang dating kaibigan na malapit sa kanila ni Nikki. Agad itong lumapit sa kanya. May pag-aalala sa tingin nito. Uy, nandito ka. Bati pa ng lalaki. Oo, ikaw din. Bakit ka namumutla? Okay ka lang ba? Tanong ni Aaron sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Humigpit lang ang hawak niya sa puso niya. Ayos ka lang ba? Do you want me to call for help or something? Muling tanong ni Aaron. Doon na siya nagpilit ng ngiti. No, I'm fine. Pagod lang sa biyahe. Elizabeth, halos sabay silang napalingon ni Aaron sa tumawag sa kanya. Naroon si Kenneth. Masama ang tingin sa kanya na para bang kakainin siya nito. Aren't you going back inside? Malamig na tingin nito bago tumingin kay Aaron. Agad namang napaatras ang kaibigan niya at nagpilit ng ngiti. Hindi naman niya ito masisi. Dahil iba ang aura ni Kenneth, tila kakainin sila nito ng buhay. Napakunot naman siya ng noo. Kanina lang, tila sweet lover ito. Pero ngayon, tila pinagsakluban ng langit at lupa. Ano bang nangyayari? Hindi malaman ni Elizabeth kung bakit napaka-sweet ni Kenneth kay Melanie. Pero nakasimangot naman ito sa iba. Kapag si Melanie ang kaharap, tila isa itong maamong tupa. Pero sa tuwing siya ang lalapit para kausapin ng lalaki, napapansin niyang bigla na lang nagdidilim ang mukha nito. Sir, ayos ka lang po ba? Mahinang tanong niya habang nakatayo sa gilid nito. Nasa labas sila para sa isang medical mission at halata ang irita sa boses ng lalaki. Nakakapangit ang pagsusungit. Sige ka. May bahid na pagbibiro ang pagkakasabi ni Elizabeth. Hindi agad sumagot si Kenneth. Nakatingin lang ito sa cellphone habang mariing nakakunot ang noo. Tsaka dahan-dahang nagangat ng tingin sa kanya. Nandoon ang galit, pagod at isang emosyon na hindi niya maipaliwanag. Ayos lang ako. Malamig nitong sagot. Halos pabulong pero may diin. Okay, sabi mo
Sabay ngiti ng babae, pero alam ni Elizabeth na hindi iyon totoo. Ilang araw niya nang nararamdaman ng ganitong ugali ng lalaki. Mabait sa iba, pero sa tuwing siya ang kausap, para bang may kinikimkim na hindi nito masabi. Basta marunong akong mag-BP, baka need ninyo. Magsabi ka lang, Sir Kenneth. Maging si Aaron, isang doktor at saktong nag-volunteer din sa lugar kung saan may medical mission ng kumpanya, ay napapansin na ang kakaibang ugali ni Kenneth. Ilang beses na itong nagkomento habang nag-aayos sila ng mga gamit sa medical mission. Girl, I swear. Bulong nito habang nakasandal sa mesa. Kulang na lang kainin ka ng lalaking yun kung makatingin sa'yo. May galit ba siya? O baka naman nagsiselos? Napatawa siya at umiling. Hindi ko nga alam kung anong problema niya. Tsaka bakit siya magsiselos sa atin? Sa'yo? Nagtaas pa ng kilay si Aaron. Tumapik sa dibdib. Tsaka kumending-kending. Hello? Hindi ba halata na sa lakad ko pa lang? May rainbow na sa paligid ko. Umiling na lang siya habang natatawa. Pero sa likod ng isip niya, may kumakabog na hindi niya maipaliwanag. Kahit na tinatawanan niya ang sinabi ni Aaron, may mga sandaling hindi niya rin madinay. May kakaiba nga kay Kenneth, at kung nagsiselos man ito sa hindi malamang dahilan, gusto niya ang ideya nito. Kaya naman nagulat siya nang lapitan siya ni Kenneth isang hapon matapos ang program. Tahimik na ang hallway, halos sila lang ang tao. May hawak siya mga papel at habang sinusuri ang listahan ng participants, nang biglang humarang ang lalaki sa daan niya. Elizabeth, seryoso nitong tawag. Nag-angat siya ng tingin. Bakit po? Mariing nakakunot ang noo ni Kenneth. Hindi na nito tinatago ang inis. Tila hirap itong magsalita. Parang may hinahabol ng emosyon. Pwede ba? Pwede bang ayusin mo naman ang trabaho mo? Hindi ka nandito para makipaglandian. What? Ano raw? Umigting ang panga ni Kenneth. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Kung si Aaron ang tinutukoy mo, trabaho ang ginagawa namin. At alam mo rin naman na, hindi ko kailangan ng paliwanag. Just focus on your work. Yun lang. Napakunot ang noo niya. Sir, bakit parang just do your job? Ulit nito, tsaka umiwas ng tingin at naglakad papalayo. Napakapit si Elizabeth sa listahan sa kamay niya. Naguguluhan, naiinsulto pero higit sa lahat, hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang nasaktan sa sinabi ng lalaki. Hanggang sa dumating ang huling araw ng kanilang trabaho. Pagod silang lahat pero may halong saya dahil tapos na rin ang program. Nasa isang bar sila, maingay ang tugtugan, umiilaw ang neon lights at medyo tipsy na halos lahat. Si Elizabeth ay nakaupo sa gilid. Iniinom ang malamig niyang cocktail habang pinapanood ang mga kasamahan niyang sumasayaw. Si Aaron naman ay nasa tabi niya. Namumula na ang pisngi dahil sa alak at panay ang hirit ng mga kalukuhan. Liz, alam mo ba? Bungad nito habang nakapulupot ang braso sa kanyang balikat. Kung hindi lang ako type ng mga lalaki, ikaw na sanang love of my life. Ang corny mo na, Aaron. Lasing ka na. Hindi ako lasing. Slightly lang. Cheers sa atin. Sa trabaho, sa stress, at sa mga lalaking siloso dyan. Agad niyang tinakpan ng bibig ni Aaron, pero huli na. Pinagtinginan na sila ng mga kasama nila. Napailing siya, pero bago pa siya makahingi ng tawad, biglang kumislap ang mga mata ni Aaron. Ay wait, may naisip ako. What? Sa isang iglap, hinawakan ni Aaron ang magkabila niyang pisngi at yumuko palapit. Cheers to chaos! Sigaw nito bago idinikit ang mukha sa kanya. Tinatangka siyang halikan sa labi. Hoy, Aaron! Sigaw niya pero mabilis ang pangyayari. Isang malakas na suntok ang umalingaw kasabay ng biglang pagtilapon ng katawan ni Aaron sa sahig. Napasigaw ang mga tao. Napaatras si Elizabeth at muntik nang mabitiwan ng braso. Tumayo siya agad. Aaron! Sigaw niya at humarap sa kung sinong sumuntok dito, dahilan para siya'y mapatigil. Nakatayo roon si Kenneth. Nanlilisik ang mga mata. Nakaunat pa ang kamay nito. Malinaw na ito ang sumuntok kay Aaron palayo bago pa man magdikit ang kanilang mga labi. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Elizabeth, hindi makapaniwala. Pero hindi siya sinagot ni Kenneth. Nakatingin lang ito kay Aaron
na ngayon ay napapapikit at nakangisi. Hindi ka nakakatawa. Malamig at mababa ang boses ni Kenneth pero puno ng puot. Umangat ang tingin ni Aaron. Napangiwi ito ng subukang tumayo kaya naman inalalayan niya ito. Bakla ko, okay ka na? Di ka naman mabiro, pero seryoso ba? Para ka namang tumahimik ka. Sagot ni Kenneth, halos pabulong pero nakakatindig balahibo, lalo na nung bumaling ito sa kanya. Kenneth, mahina niyang sambit sa pangalan ng lalaki. Hindi ito sumagot, ngunit lumapit ito sa kanya at hinila siya papalabas ng bar. Nadaanan pa nila ang table nito kung saan naroon si Melanie na tulala rin at gulat na gulat. May kinuhang folder doon si Kenneth bago sila naglakad ulit. Nang makalabas sila ng bar, hindi pa man siya nakakahinga ng maayos, bigla siyang hinila ni Kenneth sa isang madilim na bahagi ng parking lot. Hindi marahas pero mariin. Sapat para maramdaman niyang galit na galit ito. Kenneth, bitiwan mo nga ako. Sigaw niya. Pilit na inaalis ang braso pero mas hinigpitan nito ang hawak. Huminto ang lalaki sa gitna ng madilim na parking lot at saka siya hinarap. Doon niya nakita ang tunay na bagyo sa mga mata nito. Bakit ka nagsinungaling sa akin, Elizabeth? Puno ng hinanakit na tanong nito. Ha? Ano namang pinagsasasabi mo? Hindi pa man siya tapos, inilabas ni Kenneth mula sa jacket nito ang isang brown envelope. Ibinalibag iyon sa harap niya. Kumalat ang mga papel sa hood, medical records, birth documents, at isang malaking papel na may malinaw na heading, DNA paternity test, 100% match. Parang huminto ang mundo niya. Nanlalaki ang mga matang napatitig siya rito. Kenneth? Nauutal niyang bulong. Nanlalamig ang buong katawan niya. Hindi siya pinakinggan ng lalaki. Itinuro nito ang papel. Nanginginig ang kamay pero hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Alam mo ba kung gaano katagal kong tinititigan ng mga yan? Basag ang boses nito. Tila hirap na hirap sa pagsasalita. Nung makita ko ang mga bata sa mall, may kutob na ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero may mali. Kamukhang kamukha ko ang kambal. At si Nicole. Anong sabi mo? Siya lang ang anak mo? Bakit mo inililihim ang lahat? Bakit? Tuluyan siyang napaigtad. Ano? At 100% match, Elizabeth. 100%. Hindi ako tanga. Hindi ako bulag. Ako ang tatay nila. Lumapit pa ito sa kanya. Napatakip siya ng bibig. Hindi alam kung iiyak, sisigaw o tatakbo. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang tuhod. Kenneth, hindi ko sinadya. Aaminin ko naman pero hindi mo sinasadya. Ilang taon mo kong pinagtaguan. Ilang taon mo kong ginawang tanga. Ilang taon mong pinaniwala ang sarili mo na wala kang dapat sabihin. Isa-isang pumatak ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Kenneth, may dahilan ako. Bakit mo ginawa sa akin to, Elizabeth? Kenneth, mahinang bulong niya. Halos wala ng boses. Hindi ako nagsinungaling para saktan ka. Natakot lang ako sa sasabihin ng tao. At paano nilang tatanggapin na may anak ka sa kabila ng tagumpay mo. Natakot akong baka hindi ka rin handa. May girlfriend ka na. May maganda ka ng career. Believe me, sa kabila nun, naghihintay lang ako ng tamang timing to tell you everything. Napakapit siya sa sariling damit, tsaka dahan-dahang huminga ng malalim. Umiiyak niyang niyakap ang sarili. Patuloy ang pagtulo ng luha niya sa mga mata habang nakatingin sa lalaki. And it was just a one-night stand, Kenneth. We don't know each other. So kung one-night stand at nabuo, wala na akong karapatang maging ama para sa kanila? Hysterical nitong tanong. Napapikit ito para pigilan ng galit. Anong gagawin ko? Natakot ako. Hindi kita kilala nun, Kenneth. Hindi ko nga alam kung may halaga ba sa iyong nangyari. Lalaki ka. At alam natin na maaari mong itanggi lahat. Alam kong maaari mong itanggi na may nangyari sa atin. O kunin mo ang mga bata at ilayo sila. Ayokong magmukhang kawawa sa harap mo. Muli siyang napahagulgol. Tila lahat ng nararamdaman niya ng mga oras na nalaman niyang buntis siya, lahat ng takot at pag-aalinlangan ay bumalik.
Kita niya ang awa sa mga mata ni Kenneth. Lumapit ito, dahan-dahan, para bang natatakot itong masira siya kung gagalawin. Elizabeth. Tsaka ito napaluhod din sa harap niya. Inilapit ang muka. I'm sorry. Mas lalo naman siyang naiyak sa sinabi nito. Naging mabilis ang mga pangyayari matapos ang insidente. Ilang araw lang ang lumipas, inilipat na si Nicole sa private hospital dahil na rin sa kagustuhan ni Kenneth. Tahimik lang si Elizabeth habang sinusundan ng tingin ng stretcher ng anak. Nanginginig ang mga kamay niya sa kaba. Naroon si Kenneth sa tabi niya. Hindi bumibitaw sa balikat niya na para bang sinasalo ang lahat ng bigat na hindi niya kayang dalhing mag-isa. Ipinakilala din niyang lalaki kay Nicholas at Nikolai. Kita niya ang gulat at pag-aalangan sa mga mukha ng mga anak. Lalo na't matagal na nilang tinatanong kung sino ba talaga ang ama nila. Ngunit noong magtagal, nakuha din ni Kenneth ang loob ng mga ito. Sa mga sumunod na araw, kahit papaano, nagkabati rin sina Kenneth at Aaron. Hindi man perpekto ang pagitan nila, pero nauunawaan na nila ang dahilan ng bawat isa. Minsan pa nga, sabay pa ang mga itong bumisita sa mga bata. Isang bagay na hindi inakala niyang mangyayari. Masaya na si Elizabeth. Kontento na siya sa buhay nila, ngunit nagbago ang lahat ng yun nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang unknown number. Hello? Sino po to? Tanong niya. Magaan pa ang boses dahil masaya pa siya sa mga nangyayari nitong mga nakaraang araw. May ilang segundong katahimikan ng nabayani sa kanila hanggang may sumagot sa kabilang linya. Elizabeth, si Melanie to. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Kumunot ang noo niya. Hindi alam kung ibababa ang tawag o kakausapin. Wala namang nagawa sa kanyang babae, pero nakaramdam siya ng pagkailang. Anong kailangan mo? Maingat niyang tanong dito. Pwede ba tayong magkita? Wala akong balak manakit o makipag-away. Gusto ko lang mag-usap ng maayos. At bago pa siya makatanggi, nag-text ito ng location, isang coffee shop malapit sa hospital. Pagpasok ni Elizabeth, nakita niya agad si Melanie sa pinakamalayo at pinakatahimik na parte ng coffee shop. Maganda pa rin, maayos, walang bakas ng kahit anong stress. Agad niya itong nilapitan. Thanks for coming, bungad ni Melanie habang nakangiti. Please make this quick, may gagawin pa ako. Sagot niya rito. Susunduin ko pa ang mga anak ko sa school. Huminga ng malalim si Melanie at tumingin sa kanya ng diretso. Elizabeth, gusto kong humiling sa'yo. Sana, hayaan mo si Nicholas at Nikolai na tumira sa side namin ni Kenneth. Tila ba nabingi siya sa narinig? Anong sinasabi mo? I mean, mas stable kami. Mas kaya namin silang alagaan and ngumiti si Melanie pero may bahid ng pagmamataas. Gusto kong maging stepmother nila. Nanginginig ang kamay ni Elizabeth sa pagkabigla. Gusto niyang isipin na nagbibiro lang ang babae. Wala kang karapatang humiling yan, mariin niyang sabi. Umayos ng upo si Melanie. Halatang pinaghandaan ng sagot niya. Hindi ba't para sa future nila to? Mas magandang bahay, mas magandang buhay. At syempre, kasama nila si Kenneth. Mas healthy environment para sa mga bata. Napahigpit ang piga ni Elizabeth sa bag niya. Alam kong hindi ito tungkol sa future ng mga bata. Gusto mo lang si Kenneth at naiistorbo ka na nandyan ako at ang mga anak ko. Tumayo si Elizabeth, dahan-dahan at puno ng dignidad. Melanie, huwag mong idamay ang mga anak ko sa kagustuhan mong makuha si Kenneth. Hindi sila laruan. Hindi sila trophy. At lalong hindi mo sila kukunin sa akin kahit kailan. At isa pa, hindi mo kailangang maging stepmother ng mga anak ko. Kasi hindi ka magiging asawa ng tatay nila. Agad siyang naglakad papalayo at iniwan ng babaeng tulala sa kawalan. Nang malaman iyon ni Kenneth, nabalitaan na lang ni Elizabeth na hiniwalayan na ito ng lalaki. Galit na galit daw si Kenneth nang malaman kung paanong subukan ni Melanie na guluhin ang buhay niya at ng mga anak nila. Hindi niya alam ang mga eksaktong salitang binitiwan ng lalaki. Pero ang sabi-sabi ng mga katrabaho niya, hindi raw nito kayang makisama sa babaeng kayang manira ng pamilya ng iba. At kahit hindi niya inaamin, kahit sa sarili niya,
may kung anong gumaan sa dibdib ni Elizabeth. Ngunit kung inaakala niyang tapos na ang lahat, ay nagkakamali siya. Dahil isang hapon, nakatanggap na lang siya ng tawag. Kinuha si Nicholas ng isang babae. Iyon ang eksaktong sinabi ng teacher na siyang nagpatigil sa kanyang mundo. Halos mabitiwan niyang hawak na tubig habang nakatingin lang sa kawalan. Ang boses ng teacher nanginginig pa sa kabilang linya. "Where are you? Pupuntahan kita ngayon." Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Ilang minuto lang, nasa school na sila. Namumugto ang mata ni Nikolai ng kanilang datnan. Nang makita sila nito, agad tumakbo si Nikolai papunta kay Kenneth. "Daddy, Mommy, kinuha siya ng babae. Hindi ko siya nahabol." Lumuhod si Kenneth at niyakap ang bata. Pero bakas ang pagkabalisa nito. Tumayo siya kaagad, hinila ang guro at security guard sa paaralan para makausap. "I swear to God," bulong niya. Nanginginig ang boses. "Hindi ko palalampasin to." Hinawakan ni Elizabeth ang braso ng anak niya. Sa tulong ng mga guro at guard, pinasuri nilang CCTV sa lahat ng exit. Lahat sila'y nakatuon sa paghahanap ng footage, habang si Elizabeth halos mahimatay na sa kaba. Hanggang sa lumabas ang unang footage. Sa monitor, kitang-kitang isang babaeng nakaitim, nakapusod at may pulang bag. Hawak ang kamay ni Nicholas na mukhang walang kamalay-malay. Parang binuhusan ng kumukulong tubig si Elizabeth. "Diyos ko!" mahina niyang bulong. At ang pinakamasakit, nakangiti si Melanie habang papalabas ng gate. Napasuntok si Kenneth sa dingding. Malakas, sapat para mapatingin ng lahat. "She crossed the line. Hindi ko hahayaang mapahamak ang anak ko. I will get him back." At saka ito tumingin kay Elizabeth. Seryoso, galit, pero puno ng determinasyon. "Hahanapin natin si Nicholas at sisiguraduhin kung hindi na muli siyang makakalapit sa inyo." Mabilis kumilos si Kenneth. Halos paulit-ulit ang pagring ng mga tawag nito habang nakikipag-ugnayan sa mga koneksyon. Sa loob ng ilang minuto, nakakuha sila ng impormasyon mula sa isang kontak na nagtatrabaho sa immigration monitoring. "Sir, may bata pong kapangalan ni Nicholas na nakabook sa flight papuntang Cebu. Female companion. Nagmatch ang description. Nakaitim, may pulang bag." Para bang sinuntok si Elizabeth sa sikmura. Nangihina siyang napaupo, habang si Kenneth seryosong-seryoso, halos hindi humihinga. "She's trying to get him out of the Manila." Agad itong tumawag sa isa pang koneksyon. Dating kapulisan, ngayon ay nasa private security. Pagkatapos noon, sa mismong police hotline na. Hindi niya halos maintindihan ng nangyayari, ngunit ang plano ay harangin si Melanie. Namalaya na lang ni Elizabeth na nasa airport na sila. Sinalubong sila ng ilang airport police at immigration officers. Agad nilang pinakitang screenshot ng CCTV at picture ni Nicholas. "Target spotted sa Terminal 3, Gate 114. Papunta na sila sa immigration check." Bumilis ang tibok ng puso ni Elizabeth. "Kailangan natin silang unahan," bulong niya. Nanginginig ang tuhod. Tinakbo nila ang pasilyo ng terminal. Si Elizabeth halos madapa sa pagmamadali niya. Hawak-hawak ang phone na para bang doon siya kumukuha ng lakas. Si Kenneth naman ay nasa unahan, kasama ang ilan pang mga pulis. Habang papalapit sila, naririnig na nila ang pag-uusap ng airport official sa radyo. "Copy. The woman is approaching the queue. Repeat, she's approaching. Hold. Don't confront yet. Parents on the way." Nakita agad ni Elizabeth si Melanie kahit malayo pa sila. Nakatayo sa pila, nakaitim, hawak ang pulang bag at sa kabilang kamay, hawak-hawak si Nicholas. Mukhang walang kamalay-malay ang bata. Parang iniisip lamang na naglalakad sila papunta sa kung saan. Nanlaki ang mga mata ni Elizabeth. Hindi na siya nakapag-isip. "Nicholas!" Biglang napalingon ang lahat sa kanya. Napatigil si Melanie at nang makita niya sina Kenneth at Elizabeth kasama ang 5 o 6 na pulis, unti-unting nagbago ang ekspresyon nito. Hanggang sa unti-unti na lang itong umisi. "Aba, ang bilis nyo." Sumugod si Kenneth pero agad siyang pinigilan ng 2 pulis nang tila gawing hostage ni Melanie si Nicholas. "Ma'am, let go of the child." Malamig na utos ng airport officer.
Hindi naman gumalaw si Melanie. Hinawakan pa ng mas mahigpit si Nicholas. Hindi niyo ko pwedeng pigilan. Mahal ko ang batang to. You, don't touch my son. Sigaw ni Kenneth. Halos mabasag ang boses. Dahan-dahan, lumapit si Elizabeth. Desperado na siya. Melanie, please. Ibigay mo siya sa akin. Nag-iba ang mukha ng babae. Mula sa galit, papunta sa sakit. Dapat ako ang kasama niya, hindi ikaw. Hanggang sa bigla na lang kinagat ni Nicholas si Melanie. Naging dahilan iyon para mabitiwan ito ng babae at magkaroon ng pagkakataon na lumapit ang mga pulis. Inagaw agad ni Elizabeth ang anak niya. Niyakap ng mahigpit. Hinarap ng pulis si Melanie na pumalag, sumigaw at halos mawala ng kontrol. Hindi pa tayo tapos. Kenneth, hindi pa ako tapos. Pero dinakip na ito, pinusasan at dinala palayo habang patuloy ang pagwawala nito. Naramdaman na lang din ni Elizabeth ang pagyakap sa kanya ni Kenneth at halos sabay silang umiyak. Nakuha natin siya. Nakuha natin ang anak natin. Nanginginig na ani Elizabeth. Tumango naman si Kenneth. Hindi ko nahayaang mangyari to ulit. I promise you, never again. Mabilis ang naging takbo ng araw pagkatapos ng insidente sa airport. Para kay Elizabeth, kada araw na nakikitang mas lumalakas ang tugon ni Nicole ay parang regalo na hindi niya kayang tumbasan. Dati-rati mahina, madalang at halos walang reaksyon ng anak niya. Pero ngayon, mas madalas na itong magkaroon ng response. Iyon nga lang ay ibang naging epekto ng nangyari kay Kenneth. Simula nang muntik niya nang nawala si Nicholas, may nagbago sa lalaki. Hindi iyon simpleng pag-aalala lang, kundi pagka-paranoid na may halong galit at takot. Nalaman niya na lang na nakipag-meeting ito sa school administrators. At sa loob ng 2 araw, may budget na ang mga ito. Mas mahigpit ang security, may exclusive van service, madaming CCTV at may sariling gate para sa pick-up at drop-off. Hindi pa nakontento si Kenneth. Ayon dito ay ayaw nitong mag-isa ang mga anak na pumasok. Kinuhanan nito ang mga bata ng yaya. Nung una, natulala lang si Elizabeth. Hindi niya inasahan na dadating sa puntong parang VIP protection ng mga anak nila. Pero hindi siya nagreklamo dahil sa dulo gusto niya rin ng kapayapaan. Kahit gaano karaming nagbago sa buhay nila, isang bagay ang pinili ni Elizabeth na hindi niya bibitawan. Ang trabaho niya sa kumpanya ni Kenneth. Kahit ilang beses pa siyang kumbinsihin ng lalaki, hindi talaga siya nagpapaawat. Of course, alam din ng mga katrabaho niya ang tungkol sa kanila ni Kenneth. Noong una, bulong-bulungan lang, tahimik na tinginan sa pantry, mahinang chismisan sa hallway. Pero nang kumalat na si Melanie ang dahilan ng malaking gulo, at lalo na nang makita ng lahat kung paano biglang naging protective si Kenneth sa kanya at sa mga bata, wala nang nagtataka. At dahil doon, nagbago ang trato ng lahat sa kanya. Biglang naging mas magalang ang mga tao. Mas mabilis ang assistance. Mas maingat sila kapag may ipinapagawa sa kanya. Hindi man niya gusto, hindi yun maiwasan. May ibang staff na nagbubukas ng pinto para sa kanya. May nag-aalok na i-deliver ang paperwork sa desk niya. Kahit yung mga laging masusungit noon sa kanya, biglang naging mabait. Bagay na naging katawa-tawa para kay Nikki. Mga plastic, komento nito sa kanyang mga katrabaho. Natatawa na lang siya pero hindi pa rin siya umaalis dahil mahal niya ang kanyang trabaho. Mas gusto niyang may sariling kinikita at hindi lang umaasa sa lalaki. Wala rin naman kasi silang malinaw na relasyon ni Kenneth. Hindi pa man sila formal na magkasintahan, pareho nilang sinusubukan na maging maayos na magulang. Pinipili nilang wag madaliin ang anumang maaaring mamagitan sa kanila. Sa ngayon ay ang priority nila ay ang mga anak. Lumipas ang ilang buwan at tuluyan ang nagising si Nicole mula sa koma. Bagamat kailangan pa rin ng therapy ang anak nila dahil hirap itong magsalita, masaya sina Nicole at Kenneth sa muling pagkakataong ibinigay sa kanila. Sa sobrang tuwa ni Kenneth, halos i-spoil nito ang mga anak, lalo na nang magsimula na uli itong magsulat. At ang unang salitang isinulat ng anak nila sa papel ay ang wish nitong makita silang ikasal. Isang buwan ang ginugol nila sa pag-ayos ng kasal. Hindi na rin siya tumanggi dahil sa mga buwang magkasama sila, tuluyan ang nahulog ang loob niya sa lalaki.
Sa araw ng kasal, nasilayan niyang kumpleto ang mga anak nila. Nakangiti sina Nicolay, Nicolas, habang si Nicole naman nakaupo sa wheelchair at may hawak na banner na may nakasulat na Congratulations Mom and Dad. Isang simpleng mensahe na mismong ito ang nagsulat. Habang nasa harap ng altar, hindi niya napigilang maiyak, hindi lamang dahil sa sayang nararamdaman niya, kundi dahil hindi niya kailanman inakala na mabubuo pang muli ang kanilang pamilya. You may kiss the bride, ang huling sinabi ng pari na nagpahiyaw sa lahat ng mga nandoon. Hinawakan ni Kenneth ang mukha ni Elizabeth at doon tuluyan niya na itong hinalikan ng puno ng damdamin. I love you, Elizabeth. At muli na naman niya itong hinagkan sa harap ng marami.